Now, kailangan malinaw sa inyo ano ba yung mga basihan bakit may advokasya tayo. Mayor. Una, sabi ng datos, libo-libong Pilipino ang namamatay sa road crosses. Bakit ang gamit nating terms, Mayor, road crosses? Kasi po, pag sinabi natin aksidente, parang excuse na agad eh. Aksidente nga eh. Ano magagawa mo doon? So, ang ginamit natin terms, road crosses. Anong ibig sabihin ito? Kung rider ka, namatay ka dahil wala kang helmet, parang sinadya mo yun. Samantalang kung may helmet ka, na-involve ka sa aksidente, hindi ka mamamatay dahil may helmet ka. Safe ka. Tama ang speed mo, safe ka. So, yun po. So, datos Mayor ang may sabi. Hindi po si Gabriel Busita. Yan ang pangunahing dahilan bakit tayo may advokasya. Ikalawang dahilan, laganap ang pang-api at pang-abuso sa mga motorista. Ladies and gentlemen, Mayor, hindi ko naman sasabihin yan. Kung yan ay spekulasyon at wala akong ebidensya, dahil kung sasabihin ko, Mayor, laganap ang pang-api at pang-abuso sa mga motorista, ay pag tinanong ni Mayor, paano mo nasabi yan? At hindi ko kayang patunayan, mapapaya ako kay Mayor at baka sasabihin pa niya, huwag kayong maniwala kay Gabriel Busita, niloloko kayo niya. Hindi ako pwedeng magsinungaling. Ladies and gentlemen. And by the way, speaking of pang-abuso, palakpakan natin ang pulis at enforcer sa La Paz, Leyte. Wala kaming natatanggap na reklamo laban sa kanila. And syempre, palakpakan ng Mayor dahil sa leadership niya. Ikatlong dahilan bakit tinatag natin ang RSAP. Laganap ang maling pagpapatupad ng batas sa mga motorista. Patunay nito, may mga LTO enforcers hindi marunong magpasa ng rehistro. May pulis, may enforcers hindi alam ipatupad ng loud pipe. May police, may enforcer, auxiliary lights, hindi may patupad ng tama. Plaka. Hindi may bigay ng LTO ang plaka. Tapos pag pangit ang temporary plate mo, may huli ka. Multa ng 5,000 piso samantalang sila may problema. Mabuti na lamang na Congressman si Gabriel Busita. Nabigyan na natin yan. Naglabas sila ng memorandum. Ngayon, after 11 years, may usapin na naman tungkol sa plaka. Mamaya, pag-uusapan natin. So, ladies and gentlemen, yan yung ikatatlong dahilan bakit itinatag ang ating advokasya. Ladies and gentlemen, ang pinag-uusapan natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Ikaapat na dahilan, bakit itinatag natin ang ating advokasya? Hindi nabibigyan ng kaukulang pansin ang mga nabanggit na problema. 1. Libo-libong Pilipino ang namamatay sa road crosses. Kung bibigyan ng atensyon ng pamahalaan yan, dapat ang unang kumikilos dyan, LTO. Pero wala silang agresibo at progresibong programa to address road crosses. Wala. Wala. Ikalawa, rampant ang pang-api, pang-abuso, paling pagpapatupad ng batas. Wala namang programa pamahalaan na kapag nagreklamo ba, nandyan ang opisina, ipagtatanggol ka. At kapag nakapanalo ka sa contest mo, babayaran ang danyo sa'yo at paparusahan ng pulis at enforcer. Wala naman. Kaya itinatag natin ang advokasya. Tayo ang haharang at susupin sa mga tiwali at abusado. Colonel, parang nakakatakot yan. Anong ikakatakot mo? Magsusumbong ka lang. Hindi ka naman namin ipapahamak. Kailangan natin
kailangan silang supilin. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo kung bakit kailangan natin magkaisa sa ating advokasya. Let me continue. Yan ang ikapon na dahilan bakit itinatag ang ating advokasya. Now, our submission. Ang our submission sa 2030, dapat bagsak lang ang bilang ng mga namamatay sa road crosses. Hindi man totally wala, pero dapat bagsak na ang bilang sa taong 2030. Mayor, binabanggit ko yung vision ng ating advokasya na sa taon ng 2030. Dapat bagsak na ang bilang ng mga namamatay sa road crosses at bilang ng mga naaabuso sa hanay ng mga motorista Luzon, Visayas at Mindanao. Binanggit ko yan noon pa. Dahil sa pag-asa na makakaupo ako sa nakaraang eleksyon sa Senado, may mga programa ako, Mayor, na palalakasin ang ating advokasya. Nandiyan na yan, hindi ko na pwedeng bawiin pa ang aking sinasabi. Ang tapang at lakas ng loob ko dahil walang tiwala sa Diyos at tiwala sa taong bayan kasama kayo. Dahil kapag ng Diyos, kahit mahirap, magagawa. Nabanggit ko Mayor, may mga programa ako. Hindi ko lang pwedeng i-detalye na parang nangangampanya at parang nagpapasika. Basta ako, sisiguraduhin ko, Mayor, hindi ko tatantanan ang ating advokasya hanggang sa maging matagumpay tayo, ladies and gentlemen. Our submission. Ang our submission, Mayor, maghandog ng libreng road safety awareness seminar Luzon, Visayas at Mindanao. Bakit libre? Kung may bayad, masisira ang ating advokasya. Isipin ng iba, negosyo yan. Hindi advokasya yan. Kaya Mayor, kahit hirap na hirap, iginagapang natin. At alam ko, magkatagumpay tayo. Why? Wala tayong masamang hangarin. At dahil wala tayong masamang hangarin, titiyakin ko sa inyo mga kapatid, titiyakin ko kay Mayor, loloobin ng Diyos na magtagumpay tayo. At yung hindi natin kaya, siya na ang pupuno. Amen? Yan po ang ating mission. Now, paano tayo makakatulong sa ating advokasya? Simple lang. Iligtas ang ating sarili sa accidental disgrasya. Paano yun? Mga kapatid, kung ang pag-uusapan road safety, hindi kailangan matalino. Ang kailangan nilang makikinig. Makinig ka lang, then, after our seminar, ang iiwanan ko na lamang sa inyo, tiwala sa Diyos, tiwala sa sarili. Dahil kapag nagtiwala ka sa Diyos, siya ang mag-iingat sa iyo, yung hindi mo kaya, siya ang pupuno. Dahil kapag hindi ka nagtiwala sa Diyos, kahit matalino ka, kahit magaling ka, pwedeng madisgrasya ka. Dahil tunay na may diablo, tunay na may demonyo. Kaya alam ko po, kaya natin iligtas ang ating mga sarili. Ikalawa, para tumulong tayo sa ating advokasya, pagsubok sa asap kapag nakaranas ng pang-api, pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Bakit sinasabi ko na magsumbong kayo? Nandito kayo sa Leyte. Pupunta kayo sa ibang lugar ng ating bansa. Mali ang huli sa'yo. Anong gagawin mo? Hindi namin ipapayo sa'yo na makipag-away sa pulis. Mali ang huli sa'yo ng LTO. Hindi namin ipapayo sa'yo na makipag-away ka sa LTO. Anong sasabihin namin sa inyo? Simple lang. Magsumbong ka sa amin. Bakit, sir?
Pag nagsumbong ka sa amin, nakita namin mali ang huli sa'yo. Hindi kami milyonaryo, pero sagot namin ang multa. Tagaliti ka, mali ang huli sa'yo ng LTO Manila. Sagot namin ang multa, pati gastos mo. Colonel, hindi pa pangungusindi ang ginagawa mo? Hindi po. Colonel, bakit hindi mo na lang ipayo mag-contest? Hindi. Mas malaki ang mga gastos. Pag nanalo ka sa contest, hindi naman babayaran. Tatawanan ka pa ng police at enforcer na nanguli sa'yo. O di, bayaran na lang natin multa at magsampa tayo ng kaso. For your information, meron po tayong abogado. May sarili tayong lawyer sa ating advokasya. Kaya, pag nabiktima kayo ng claim panguhuli, pang-apit, pang-abuso, magsusumbong lang kayo. Basta mag-focus kayo sa inyong hanap buhay, mag-focus sa inyong pamilya, magsikap kang mabuti. Yun lang. Malaking suporta na yun sa ating advokasya. Ikatlo, para makatulong tayo sa ating advokasya, kamag-anak mo, kapitbahay mo, katrabaho mo, nabalitaan mo, mali ang huli ng LTO. Simple lang sabihin mo, Edigan, kapatid, tawagan mo ang opisina namin. Sila ang tutulong sa iyo. May katrabaho ka, may naasikaso sa tukang ng mamahalaan. Hindi naasikaso. Parang gustong naghihintay ng suhon. Kawawa yung kapitbahay mo, kawawa yung kamag-anak mo, sumpong sa arsa. Kami ang bahala sa kanila. Yung magsumpong lang kayo, malaking tulong na para masupin at mapigilan natin ng pang-api at pang-abuso sa hanay ng mahihirap. Ganun, bakit sinasabi mo sa hanay ng mahihirap? Ay kung mayaman naman, hindi yan inaabuso. Takot. Dahil alam nila, kaya niyang ng abogado. Sir, bakit hindi maabusong mayaman? Mayaman nga eh. Parang kaya lahat bayaran. Eh tayo mahihirap. Pambili nga ng 1 kilong bigas, kulang pa. O, di ba? So, by the way, speaking of mahihirap, Mayor, papanggitin ko lang sa inyong lahat. Kapag may nakakita ko na parang masama sa pandinig ko, huwag mong iisipin na iniinsulto kita. Wala akong pwedeng insultuhin sa inyo, mga kapatid. Why? May kapatid ko ako na hindi rin nakapag-aral. Hindi marunong sumulat, hindi marunong bumasa. May mga kamag-anak ako na hindi nakapag-aral, hindi marunong sumulat, hindi marunong bumasa. Kaya hindi ko pwede kayong insultuhin. Pag ininsulto ko kayo, mismo, kapatid ko, kapamilya ko, iniinsulto ko na rin. Kaya pag may nadinig kayo na parang hindi maganda, huwag ninyong isipin, nang-iinsulto ko. Okay, let's continue. So, kapag nakaranas ka ng pang-api, pang-abuso, at maling pagpapatupad ng batas, sumbong sa arsak, kapitbahay mo, kamag-anak mo, katrabaho mo, may maling panguhuli, na abuso, tawag sa arsak. Malaking tulong yun para masupin natin, mapigilan ng pang-api at pang-abuso. Ika-4, paano tayo tutulong sa ating advokasya? Ibigin mo ang iyong kapwa na kaya ng iyong sarili. Mamaya may papaunawa ko sa inyo. Gaano kahalaga ang helmet sa ulo? Eh nakita mo yung kaibigan mo, walang helmet sa ulo. Mahirap ba na sabihin mo, Mare, mag-helmet ka? Delikado yan. Sabi ng kumari mo, basa ang buhok ko. Sisira. Bakit? Mas mabuti na yung basa ang buhok mo, masira dahil sa helmet. Pag naman ikaw na aksidente, nabagsak ang ulo mo sa semento, namatay ka, hindi lang buhok mo masisira, buhok katawan mo.
Malasakit. Kung wala kaming tiwala sa inyo, hindi ako mag-check-up mag-seminar dito. Bakit? Hindi sayang lang oras ko. Nakita mo yung kaibigan mo, walang helmet. Pre, mag-helmet ka. Sabi ng kaibigan mo, naniwala ka dyan kay Colonel. Follow up ka. Pare, ganda ng misis mo. Pag namatay ka, patay ang misis mo kay kumpare. Diba? Sabi niya, okay tanyo, nagising ang natutulog ninyo yung diwa. Kita mo mayor, sabi ko, mag-ingat. Maraming namamatay sa pagmumotorsiklo, walang helmet. Napansin mo pa mayor, nakakaganon lang. Parang sinasabi, maliwanag ka dyan. Nung sinabi ko, pare, ingat ka. Ganda ng misis mo. Pag namatay ka, patay kay pare yan. O, nakarelate sila, o. Nagbulungan. Dapat pala talaga mag-ingat. Hindi takot mamatay. Takot sa kumpare. Okay, real to. Ladies, hindi ko sinusukat ang inyong dignidad. Hindi ko sinusukat ang inyong tibay ng loob. Real talk. At kung ikaw naman ay misis, namatay yung mister mo dahil walang pag-iingat sa pagmumotorsiklo at nailap ka sa kumpare mo, hindi kita masisi. May pangangailangan ka na hindi kayang ibigay ng mister mo nandun sa simenteryo. Anong may bibigay mo? Real talk. Oh. Bakit kumpare? Saan magte-text ang kumpare? Sa kumpare. Dahil yung number. Pare, ang hirap talaga ng single. Eh yung kumpare mo, oportunista. Relax ka lang. Bahala sa'yo. Oh. Real talk. Okay. So, malasakit sa kapwa. Mahirap ba yun? Ladies and gentlemen, with all respect, kapag wala nang malasakit sa kapwa, so kung mali ako, masahod ka pa sa hayop. Bakit? Nakita na ba ninyo yung aso? Nabangga yung aso? Ang ginawa ng isang aso, madam, nilapitan, kinagat, nung bibig niya, yung paa, hinila sa tabi. Alam ng aso, na pag hindi niya itabi yun, madudurog, nasasanasalan yung mga sasakyan. Aso yun. Yung manok na may sisiw, kunin mo yung sisiw, anong gagawin yung ina? Sasabuhin ka. Yung aso na may anak, subukan mo, panuin mo yung anak. Magagalit yung aso, hindi. O, ibig sabihin, may malasakit. Ay kung wala kang malasakit sa kapwa mo, sorry, masahod ka pa sa hayop. O, pero dahil naniniwala ako, tayong lahat, likas na may mabuting puso, kaya kami sa HeartShop, nandito, nagsasakripisyo. Dahil kung wala kaming tiwala sa inyo, sayang lang oras ko. Picture-picture na lang, tapos mahiwalay na, okay na. Diba, member na kayo ng HeartShop, hindi ganun eh. So ladies and gentlemen, Matthew 22:39, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kami ay may lakas ng loob magsalita sa inyo sapagkat ginagawa namin. Ang patunay nito, itong sakripisyo na dapat sana nasa pamilya, nasa sariling bahay. Pero nandito kami ngayon with our mayor. Klaro? So alam mo, lolobin ng Diyos, magiging instrumento kayo para itaguyod natin ang proteksyon at kaligtasan ng bawat motorista. Ikalawa na makakatulong
tayo sa ating advokasya. Taas ang kamay ng may Facebook. Taas kamay. Okay. Taas ang kamay ng followers ng ARSAP. Taas kamay. Parang walang nagbago yun. Thank you. Hindi pa tumaas ang kamay. Paano tayo makakatulong sa ating advokasya? Ikalima, mag-join sa Facebook page ng ARSAP. Kaya baka kaya gusto mo para mataas ang views. Para malaki ang kita mo sa YouTube, sa Facebook. Hindi po. Hindi kaya gusto ko followers kayo ng page, hindi para kumita ako ng malaki sa views. Alam niyo ba kung bakit? Kung ang gusto ko, malaki ang kita sa monetization sa Facebook, hindi bawal yung mga nagbibideo na yan. Bawal dapat yan. Yan o. Tingnan ninyo yung aking brother. Tingnan mo yung mga video ko. Simula pa noon, hindi ko pa kayo kilala kung sino-sino ang gumagamit ng video ko, ng video ng ARSAP. Eh kung ang gusto ko, kumita ng malaki, di bawal lahat. Pero hindi ko ginagawa. Why? Ang hangad ko, katulad ni partner nag-video, ipopost niya yan, mapapakinig ng iba nating kababayang motorista na pag namatay nga pala ako, paano yung pamilya ko? Pag namatay nga pala ako, anong isipin ng kumpare ko? No? Real talk. So ladies and gentlemen, hindi ang hangad ko ay kumita ng pera sa Facebook and YouTube. Ang hangad ko, sa pamamagitan ninyo, nakita mo maganda yung nakapost, isi-share ko. Katulad nung sa General Santos City, nahuli ng enforcers ng LTO. Modified daw ang time at pinagmumulta ng 5,000 piso. Mali naman. At dapat may paglabag lamang ang rider kapag nabago ang size ng rim. Halimbawa, 17 ang sukat ng rim. Ang ginamit mo, 16. Bawal yun. Pero kung ang rim ay 17, nagpalit ka ng goma, mas malapad, mas makapal, wala kang violation doon. So, yun yung isang halimbawa na kapag nakita mo, tama ito share mo. Na-share mo sa mga kaibigan mo, malalaman niya. Yung mga kaibigan mo, nag-share din. Malalaman ng ating hanay yung tama at maling pagpapatupad ng batas. Para kung mabiktima ka ng maling panguhuli, magsusumbong ka kay Colonel Busita. Eh, Colonel, bakit kailangan ipakita mo ba? Pag nagbibigay ka ng pera, strategy yun. Bakit? O sige, halimbawa si kapatid, humingi ng tulong sa amin. Huli ng LTO, expired ang visto. Nagmulta siya ng 12,000 pesos. Nagmulta siya ng 12,000 pesos. Sa LTO, hindi katulad sa restaurant. Sa restaurant, pag sobrang bayad mo, right there and then, makukuha mo yung sobra. Sa LTO, pag naipasok niya, kahit panalo ka, bibilang ng taon bago mabawi ang pera. Now, halimbawa si kapatid, nagsumbong sa amin, ano yung huli? Makikipagkita ako sa kanya sa LTO. Kung si brother ang chief ng LTO, ipapaliwanag ko yung mali ng tao mo para nakikita ng taong bayan ano ba yung mali, ano yung tama. At dahil hindi madali mabawi ang pera niya at ito ay aking advokasya, ibinabalik ni Colonel Busita ang pera sa biktima. Colonel, bakit kailangan kita pa sa video? O sige,
Kumontra kayo kung mali ako. Halimbawa, humingi ng tulong. Ang multa 12,000. At nagharap kami sa inyo, pinaliwanag ko. Then, cut na yung video. Tapos, sis, ito na lang yung minulta mo. Hindi ninyo nakita. Ay paano ko si Madam, biktima ng kaparehang insidente? Isipin ito, ba't pa ako tatawag sa office ni Colonel? Ginagawa lang content sa YouTube. Wala namang pakinabang. O, di ba? O, kung nakita ni Madam, binalik ko yung pera niya. Sasabihin ni Ma'am, tatawag ako kay Colonel, nababawi pala eh. That's the purpose kung bakit ipinapakita natin. Klaro? So, doon sa mga may Facebook na hindi pa member or hindi pa follower, ito po yung ating Facebook page sa Rider Safety Advocates of the Philippines. Yan. Doon sa hindi pa followers, pakipicturan. Doon naman sa hindi pa followers ng Road Safety Advocates of the Philippines, yan yung ating page. At doon sa hindi pa followers ng Legal Service Advocates of the Philippines, ito po ang ating Facebook page. Katulad ng nabanggit ko, napakalaki ang tulong ninyo kung ang mga pinopost natin may share po ninyo para ma-spread out natin yung mahalagang informasyon na kung saan unti-unti nating masasakal ang katiwalian at pang-aabuso. Klaro po? Thank you.